Magandang gabi sa ating lahat. As of 4 in the afternoon ay nandito pa rin sa North Philippine Sea sa loob ng Area of Responsibility itong si Typhoon Aghon. Nasa 535 kilometers po ito silangan ng Basco, Batanes at patuloy pa rin ang paglayo sa ating kalupaan. Taglay pa din ito ang hangin ng 130 kilometers per hour malapit dun sa kanyang sentro at may gustiness hanggang 160 kilometers per hour. Unti-unting bumibilis na rin po ang pagkilos ito palayo ng ating bansa pahilagang silangan at 30 kilometers per hour. Sa ngayon po yung ating prevailing weather system ay ang tinatawag na southwesterly wind flow o yung hangin po galing dito sa may timog kanluran na siya nagpapaulan sa kanlurang parte po ng Luzon and Visayas, bahagyang ine-enhance or pinapalakas nitong si Typhoon Aghon. Habang meron din po tayong mga kawalapan dito sa may norte, ito yung tinatawag natin na frontal system o yung linya po kung saan nagtatagpo ang may kalamigang hangin galing sa may mainland Asia at yung mainit naman na hangin galing po dito sa may North Pacific Ocean. At base naman sa ating latest satellite animation, wala po tayong namamataang panibagong cloud clusters na magiging low pressure area or bagyo sa natitirang bahagi po ng linggong ito. Base po sa latest stock ng Pag-asa, inaasahang kikilos pa rin po pa northeastward or pahilagang silangan sa susunod na 24 oras itong si Typhoon Aghon at posibleng lumabas na rin po ng Philippine Area of Responsibility Miyerkules ng hapon. Sa ngayon po wala tayong tropical cyclone wind signal or direct effects sa alinpanig ng ating bansa. Kita rin natin yung ating kulay dilaw po na bilog dito. Ito yung associated sa malakas na hangin at pinakamalalakas pa dito sa kulay pulang bilog. So ibig sabihin wala siyang direktang epekto. By tomorrow morning po inaasahan na nasa 1,130 kilometers na ito east-northeast of extreme northern Luzon. So papalayo nga sa ating kapuluan. Inulit natin wala po itong direktang epekto sa atin. Yung mga gustiness na na-experience po natin ay dahil pa rin sa southwesterly wind flow yung hangin po galing dito sa may timog kanluran at hindi dahil kay Typhoon Aghon. In terms of mga pag-ulan, hindi rin po si Typhoon Aghon ang dahilan ng mga pag-ulan dito sa western side ng ating bansa kundi dahil pa rin po sa southwest wind flow o yung mahalabagat na hangin galing sa may West Philippine Sea. By tonight, asahan pa rin ang mga pag-ulan over Occidental Mindoro, Antique at malaking bahagi po ng Palawan nasa around 50 to 100 millimeters po at minsan malalakas po ito. By tomorrow, May 29, inaasahan pa rin ang mga pag-ulan sa Occidental Mindoro pero aangat na yung ating mga pag-ulan dito sa may Zambales and Bataan kasabay din ang pag-angat nitong si Bagyong Aghon. So asahan din yung mga light to moderate with at times heavy rains bukas. Then pagsapit po ng Thursday, May 30, inaasahan pa rin ang mga pag-ulan sa Zambales and Bataan and then aakyat pa muli ang mga pag-ulan dito sa may area po ng Pangasinan, 50 to 100 millimeters pa rin po. Possible yung mga pagbaha sa mga low-lying areas at possible din yung pag-abo pa rin ng mga ilog doon sa western side of Luzon dahil pa rin sa southwest wind flow. Meron din pong tsansa ng mga pagguho ng lupa or landslides sa mga bulubundukin na lugar. Kaya po kung meron tayong mga nare-record na ganito mga insidente, pakipag-ugnayan lamang po sa iyong local disaster risk reduction and management offices kung kinatailangan. Para naman po sa magiging taya ng panahon para bukas, yan po ay araw ng Miyerkules. Malaking bahagi ng Western Luzon na magkakaroon ng pag-ulan dahil pa rin sa southwest wind flow plus the frontal system dito sa may norte kabilang ng Batanes and Babuyan Group of Islands. Yung nature ng mga pag-ulan natin, kalat-kalat na ulan and mga thunderstorms, madaling araw pa lamang. Possible na yung makulimlim na panahon dito sa may Ilocos region, dunya sa may Apayao, Batanes and Babuyan Islands, Zambales, Bataan, dito rin po sa kanlurang parte ng Calabarzon, itong Cavite and Batangas, pababa ng malaking bahagi ng Mimaropa, aasahan yung mga pag-ulan na posible pa rin magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa at tulad ng nabanggit natin, sa may Zambales, Bataan and Occidental Mindoro, pinakamadalakas ang mga pag-ulan. Dito naman po sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, asahan pa rin ang bahagyang maulap at madalas maulap na kalangitan ko dito sa Metro Manila at mga nearby areas such as Pampanga, Bulacan, Rizal and Laguna, habang partly cloudy skies sa may eastern side yung mga lugar facing the Pacific Ocean kabilang ang Bicol region at mataas din po ang tsansa ng mga makulimlim na panahon pagsapit ng tanghali at mga pag-ulan pa, mga thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi by tomorrow. Temperature natin sa Metro Manila from 26 to 30 degrees Celsius habang dito naman sa Baguio City mula 16 hanggang 20 degrees Celsius at posibleng pinakamainit na panahon dito po sa may area ng Cagayan, Isabela and Bicol region. Dito sa Palawan, posible pa rin pang maulap na kalangitan na sinasamahan ng kalat-kalat na ulan, epekto ng southwest wind flow o yung malahabagat na hangin galing sa kanluran. Gayun din po sa malaking bahagi ng Western Visayas at pinaka-apektado nga itong lalawigan ng Antique at southern portion of Iloilo. Itong Central Visayas, partly cloudy to cloudy skies. Yung Eastern Visayas actually fair weather conditions, so madalas maaraw naman sa umaga hanggang sa tanghali na sinasamahan ng mga pulu-punong ulan, pagsapit pa rin ng hapon hanggang gabi. Temperature natin sa Metro Cebu 27 to 33 degrees
Celsius, habang pinakamainit pa rin sa may areas po ng Eastern Samar, Northern Samar at Tacloban, Leyte. Pagdating naman po sa Mindanao, makakaranas pa rin ng bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan. By tomorrow, araw po ng Miyerkules, may chance na mapagulan sa may areas po ng Basilan, Sulu and Tawi-Tawi, habang may chance rin ng mga saglit na pagulan or pagkidlat pagkulog sa natitirang bahagi pa ng Mindanao. Asahan din po may kainitang panahon dito sa Mindanao, pinakamainit pa rin sa may Zamboanga City, Davao City and Cagayan de Oro City in terms of air temperature, and in terms of heat index na posible pa rin umabot sa higit 42 degrees Celsius or dangerous levels. Kaya make sure po na hydrated tayo at lagi magdala ng pananggalang sa init gaya ng payong at sombrero. Wala naman tayo nakataas na gale warning sa ngayon o yung patataas sa mga pag-alon dahil lumalayo na nga sa ating kalupaan itong si Bagyong Aghon. Meron lamang tayong moderate to rough seas sa mga baybayin po sa Luzon na bahagyang epekto na rin po nitong southwest wind flow lalo na sa kanlurang baybayin ng ating bansa. And for the next 3 days, iiral pa rin naman po yung southwest wind flow. So sa mga nagtatanong po, in terms of criteria, in terms of yung hangin, ay namimit naman na po natin yung hangin na galing sa kanluran at timog kanluran sa ngayon. At may mga pagwalan pa rin tayo na itatala sa may western sides of Luzon and Visayas. At posible tayong at the earliest magdeklara ng pagsisimula ng tagwalan bago po mag-weekend. Yan po yung pinakamaaga ha. Pero most likely din po ay meron tayong chance na mag-declare tayo ng pagsisimula ng rainy season sa susunod po na linggo. By Thursday, asahan pa rin ang mga pagwalan sa western sections of northern and central Luzon. Ito ang Ilocos region lalo na sa may Pangasinan at sa may Zambales, Bataan area. Possible po yung kalat-kalat pa rin na ulan and thunderstorms, epekto ng southwest wind flow. At sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies pero mataas din po ang tsansa ng ulan lalo na sa natitirang bahagi ng Luzon at western Visayas. Pagsapit ng Friday and Saturday, mababawasan po yung mga pag-ulan. Ibig sabihin mas iinit ang panahon sa malaking bahagi ng ating kalupaan kabilang na dito sa Luzon kung saan sa Metro Manila posibleng umangat pa rin yung ating heat index o yung mararamdamang init ang ating katawan pati na rin sa ilang bahagi ng Cagayan Valley and Central Luzon. May mga localized thunderstorms pa rin naman pero mas kakaunti na. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, hanggang sa unang araw po ng Hunyo, asahan pa rin ang bahagyang maulap at madalas maulap na kalangitan kung dito sa may Western Visayas at meron lamang mga pulu-punong ulan or localized thunderstorms naman sa kabilang banda sa may eastern side. Pinakamainit sa may area pa rin ng Giwan, Eastern Samar po, posible pa rin umabot sa higit 42 degrees yung mararamdamang init ng katawan. Gayon din sa ilang mga syudad po dito sa Samar Island. At panghuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, wala naman tayong inaasang tuloy-tuloy na malalakas na pagulan. More on mga localized thunderstorms pa rin po at pinakamatas ang tsansa ng ulat dito po sa Zamboanga Peninsula and Bangsamoro region. Bahagyang epekto na rin po nitong southwest wind flow o yung hangin galing sa timog kanluran.